Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. 89 anyos nga babayi patay isang matrap sa nasunog nga 5 kabalay sa Sara, Iloilo. 13 anyos nga dalagita nga nadula patay na sang nasapuan sa katubuhan sa Candoni, Negros Occidental. Sunog o kunsunog nga bangkay sang lalaki na sapuan sa kahilamunan sa Pavia, Iloilo. Pagpangawan sang lalaki isang 5 ka tray, isang itlog sa Bacolod City, nahuli ka. Kag napukor nag-anunsyo sang posible pagluntad sang rotational brownouts. Mga konsumidor padayon nga ginahingyo nga magkinot sa kuryente. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, 89 anyos nga babayi patay matapos mabilin sa nasunog nila nga balay sa Sara, Iloilo. 4 pa kakaiping nga balay na sunog man. Si John Sala nakatutok. Nakita sa video ang pagbinuligay sa mga residente nga mapalong ang kalayo nga naghalit sa 5 ka mga balay sa barangay Anuring, Sara, Iloilo kagabi. Ginapatian nga nagsugo ng kalayo sa balay sang pamilya Sanico. 3 ka mga balay ang naupo sa sunog samtang 2 pa ka mga balay ang partially damaged. Sa investigasyon sang Sara BFP, ginalamo na sang kalayo ang balay sang pamilya Sanico sang makabugtaw ang 82 anyos kasi Melvin pasado alas 9 kagabi. Gilayon siniya ginpukaw ang iya magulang nga si Marina 89 anyos. Apang wala kunog gilayon ang upod magwa ang iya uton. Pangon hindi na magwantahan ang init nagwa si Melvin kag nabili ng iya uton sa iya kwarto. Si sir na ang ganit sa katol, nahulog ang katol sir sa ginatungtungan. Pagulog ipudyot, imbalik. Why siya kabalo na may bagan pa to na bilin sa nahulugan sa nahulog nga katol. Nagapaayo pa sa ospital si Melvin matapos makaangkon sa mga pilas sang pagkapaso. Kinhangalan pa nga magresponde ang mga bumbero halin sa banwa sang San Dionisio, Batad, Concepcion, kag Lemery para mapalong ang kalayo. Kalayo ang ginakwaan di ka tubig, gawadaan kami kay dako na mo. Dako na ginakalayo na. Parayon pa ang investigasyon sang BFP sa natabo. Samtang madasing nga napalong sa mga residente kag bumbero ang sunog nga nagluntad sa barangay Gustilo, Lapas kahapon sang hapon. Rason nga wala na naglapta pa sa mga kaingod nga balay. Apang ginlamon gid sang kalayo ang balay kag garahe, pati na ang motorsiklo kag salakyan nga nakapark dito ang nasunog man. Mayo na pasalamat nila kami nakagawa ang bata sang tao ko kaya nagkakatulog. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros Calpanay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamong salamat sa Negros Occidental naman. 13 anyos nga dalagita, yaging sugulang magbakal sang ice kag ilim noon, patay na sa nasapuan sa katubuhan sa Candoni. Yaring balita nga itong gintutuga. Nagasinggitan samtang naghilibion ang mga ginikanan sa 13 anyos sa si Rica Grace Simple. Sa nasapuan nga wala na sa kabuhi sa tunga sa katubuhan sa barangay West, Candoni, Negros Occidental. Mismo, mga residente sa lugar na nakasapo sa bangkay kagilayon yung pabalo ang mga himata. May dako nga pila sa agtang ang dalagita. Naka-leggings nga blue, apang talulupang doon nga nakaalsang iya duag blue nga t-shirt. Pag sa punin sa gagawin, galing sir sa ruwang singkampo, may sila sa ulo. Dito man ang iya na kapatol. Ako di mo talaga sir, something head of sir, dito sila. Base sa pagpangusisa sa kaprisan, sa himata sang dalagita, kinsugoy ni nga magbakal sang ice kag makahulubong nga irim noon sang Abril 26 isang gabi. Ginabanta, 50 metros ang kalayoon sang Tiangge nga masami ginabaklan sang biktima halin sa inapuluyan sa barangay Haba. Gindeklara ini nga missing sang April 27 matapos wala na nakapauli. Yara sa 2.3 kilometro ang distansya sa lugar kung sa di nasapuan ang biktima halin sa barangay Haba, suno sa kaprisan. Natala nang ipaidalom sa autopsy bangkay sang biktima, may ginatutukan ng person of interest ang otoridad. Sa area sa barangay Haba, hindi siya mag-uri. Kasi kung mayayara sa ibalo, pero may sila sa amon, mayayara na kami ito kanya, pero hindi ko hindi, pero kung makubakon pa para kami, mayayara na kami kung kikibinin. Ginakasubo sa LGU ang nadangatan sang dalagita. Nagahinyo man sila sa kooperasyon sang publiko sa pagsulbar sa kaso. Na-shock ko nga mo lang natabo. Hindi mo nga patib lang may tabo nga mula sa banwa. Ako may ara ka impormasyon o mga nabatian, bahin sa hitabo. Ay di kita magduwa kag magpagpalapit sa aton nga mga pulisan. Wala pa sang sabat sa mensahe sa news team ang himata sang biktima.
Adrian Bretos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, bangkay sang sunog nga lalaki na sapuan sa Pavia, Iloilo, kaina sang kaagahon. Kapulisan ginapadalman pa kung anugid ang natabo sa biktima. Si Julius Villacaol nakatutok. Nagawalking pasado alas 4 kay nasang kaagahon sa Ilaog Saran si Manong Romulo. Sa nasiplatan sini ang kalayo sa kilid sang pader sang isa ka subdivision sa Zone 6, Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo. Sa kahangawa nga niya maglapta, ginpahibalo sini ang iya mga himata. Ang nakita ko lang kalayo. Tapos pagkita ko kang kalayo, dahil kudlagan di kung ka mga bata. Kung kulan niya, may kalayo sa sabsabok. Gilayon ni naging padulungan sa iya manghod kagahinablusan para basyahan sang tubig. Diri na diskubrihan nga ang nagakalayo, amo ang lawas ng isa katawo. Ay pagkita ko na kalayo, yung kita ko itong tawo man dyan. Magatakilin siya sir, puro itom ng lawas siya, di wala naman kukaukay siya to. Sang ginimbestigaran sang kapulisan, may mga personal nga kagamitan nga na-recover sa lugar. Lakip sa mga ini ang national ID nga ang nagapanag-iya, residente sang Rojas City, Capiz. Sunod sa isang kagagawad sa barangay, wala man ini sa natalupangdan nga pangayaw sa ila lugar kahapon ukon sa nagligad nga inadlaw nga posible amo ang nasunog nga lalaki. Kung di kami maagi sa salin sa son 2 pakadto de sa son 6, bali sulod doon kayo. Ginapatihan nga hungod nga ginsunog ang biktima. Apang kun paano kag kun bala ini ang patay na antes ginsunog. Inang hindi pa matumod, bangod kinahanglan pa ipaidalom sa autopsy ang bangkay. Antes nasiplatan ang kalayo, wala man kuno sang gahod nga nabatian ang pumuluyo. Wala pa nagpagawa sang pahayag ang Pavia Police, bangod padayon pa ang investigasyon. Apang base sa source ng news team, may pamilya na nga nagpadulong sa police station kag ginkumpirmar nga ang kagamitan nga na-recover ang ginapanag-iyahan sang tagiya sang ID. Apang hindi pa makumpirmar kun ini amo ang nasunog nga bangkay. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol. 1 Western Visayas. Lalaki na huli kam nga nagapangawat sa salted egg sa Bacolod City. Nakatutok Irene Pedraso exclusive. Kasubo nga nagapili sang baklon sa Tiangge ang lalaki nga naka-long sleeves sa Galo Street, Bacolod City. Apang talalupang doon nga ginasiding sini ang nagabantay sa sulod sang baligyan. Sang nakatsyempo na, madasig niya nga ginhakwat ang mga tray sa salted egg kag nagpalagyo. Nagwa sa investigasyon nga madugay nga nagbantay sa gwa ang lalaki kag ginhulat nga masako ang nagabantay. Parang sa lisinga man, parang yung complainant parang kinausap. Tapos kung pag may time na pwede kumuha, kukunin niya yung mga item. Humanap talaga ng tsimpo para makapagnakaw. So kung may opportunity yan eh. So kung may opportunity, yung magnanakaw titira talaga yan. 5 ka-trays ng salted egg ang nataban sa sospek. Pamilyar kuno ang mga manugbaligya sa sospek nga nagapakilala nga manug scrap sa lugar. May bes nga nakaagi-agi, may upod na sa duwa na sila hambal sa asawa ko. Ang isa nagpakato sa too, ang isa nagpakato sa wala. May kopya na sa CCTV ang kapulisan. Nagalaom ang mga manugbaligya nga madakpan ang sospek para wala nasang mabiktima pa. Way nagit kami kakumpiyansa kay tani mga buhi mo sila bala pasang patas lang bala kay damo sang pagi nga pwede makakuan sang damo pagi nga makakwarta mo. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, bayluhanay sang peso kontra US dollar nagnubo na sa masobra 61 pesos. Pagnubo sang peso, posible magresulta sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon suno sa isa ka economics professor. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Kim? Jert, kun good news para sa mga OFWs kag tourism industry ang pagnubo sang balor sang peso kontra dolyar. Bad news naman ini para sa mga negosyante nga nagasalig sa importation. Apang ang labing apektado gid amo ang mga consumer. Naglabot na sa 61 peso and 62 centavos ang balor sa isa ka US dollars matapos ang intra-trading subong adlaw. Ini nga bayluhanay ang pinakamanubo sa maragtas sa pungsod. Ang pagnubo sang peso, bentaha sa mga negosyo nga nag-export sa produkto.
Amo man ang mga tourist destinations bangod mas madamo nga turista ang magdagsa. Isa man diri ang mga overseas Filipino workers kag ilang pamilya diri sa Pilipinas. Kung sang tinalik na nga bulan ang $100 mas sobra 5,000 pesos ang valor, subong 6,100 pesos na. Apisar sa ni, hindi man sige apon mabatsagan sa mga pamilya sang OFW sa Pilipinas bangod sang kamahal sa gatong kag presyo sang balaklon. Kasubong na lang ni Narsing nga bulanan nga ginapadalaan sang alawan sang iya anak nga nagaobra sa Florida. Amo man ang pagpatindog sang ila balay. Ganun din mo, nagbigay ng piso, mahal din ang barakuna dito, halimbawa sa mga tiles, sa mga building material. Mahal din ang tiles, magkano lang ang tiles ngayon, magkano na ang labor ngayon. Kung bentaha sa pila ka sektor, may negatibo ini nga epekto sa kabugusan nga ekonomiya. Isa na diri ang pagsaka sang inflation rate sa pungsod nga magatugas ang pagmahal pa sang presyo sa mga balaklon. You will need more pesos to get $1. Di na kwaon sa mga, especially sa mga companies nga import-dependent raw materials. So mamahal ang ila raw materials. Di ang extra nga gasto, they will pass it on sa aton. So kitaya ang masuffer. Si Genevieve sang Maria Clara Iloilo City proper, nagabaligya sang mango tapioca agud makasustener sa mga kinanglanon sa pamilya. Apang may posibilidad nga maguntat na lang ini kung magsalaka ang presyo sa mga balaklon. Kamahal, nagbaligyan ko ng salad ko 150, way na may mabakal sa akon. Ang 120 palang gali na mahala na sila. Ang 120, yung panila gali na tag-80, tiyan na lang akon, bigyan ng siyawon. Jared, suno sa economics professor tubtob nga hindi pa maghagan-hagan ang gyera sa Middle East. Dako gid ang tsansa nga maganubo pagid ang baylohan isang peso kontra dolyar. Gani hingyo sini sa mga kompanya kag negosyante nga hindi mangin import dependent agud hindi man matamaan ang mga consumers. Jared? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Mahinugtanan niya ito kag iban pang kasabatan posible nga magbatsyag sa heat stroke kag dehydration. Bawon sa mainit nga tiyempo. Yaring balita nga itong gintutukan. Mga pilaman kabilog nung. Ang bakulod noon niya si Ryan, napatsa na sadto sa maido. Bangod sang tuman kay init sang tiyempo. Hinari na lang kuno ang mainin ng luya kag nagpalanuka. Tungkol sa init na eh. Ang bagay, gasuga, ano mo lang sila sang dugo, ano na, bura mo lang ilang balayon. Tika mo lang gabantay sa akong di budiga. Subong at tigilinit, hugot nga ginapahanumdom sa Bacolod City Veterinary Office sa mga fur parent nga tutugan ang kahimtangan sa ilang mga pets. At least provide the pets with proper hydration, water, keep dextrose powder as first aid. Lamian man ang mga pets natin na mag-inom sang bugnong water, pwede gid nila i-mix ang ice at kung na-notice nila na wala mayo inom tubig ang ilang pets, ma-syringe feed lang ta water. Ang ini nga mga dog breeder, kanya-kanya diskarte, agad mapaiway ang heat stroke sa ilang hinubtanan. Once they suffer heat stroke, you don't wash them, you don't bathe them, and then wet their nose and their paw or their belly. Ang amon ng electric fan wala ga untat. Ang sa balay namon niya aircon sila. Kada summer season, nagapatigayon sa community outreach ang grupo ni Dr. Aaron Pabalan Jr. agud matabangan man ang mga nagamasakit nga kasabatan ilabi na ang mga layaw nga ido. Grabe gyud lang effect init no. Kag most cases masuffer gid sila sa heat stroke. That's why careful gid kita especially summer season. Make sure nga well shaded ang aton yung mga laga and then well hydrated sila. Predispose ang mga obese man no, sa heat stroke. Ipaiway man ang malawig nga walking sa mahinuptanan bisan pa kung gabi. Samtang, ginapaligmat naman ang publiko kontra rabies. Matapos sa record ang ikaduha nga rabies case sa ido sa barangay Mansilingan. Nang patigayon sang pre-exposure shots ng City Vet sa mga tag-iya sa ido. April 15, sanggin padangat sa City Vet ang pagpangagat sa ido kag napatay ini sang April 18. Gilayon ini gipaidalom sa confirmatory testing sa rabies infection kag nagpositibo. Opo, Kirill Casillo, Adrian Pratos, One Western Visayas. Bantayan. Napokor nag-anunsyo sa posible pagluntad sa rotational brownouts. Mga konsumidor padayon nga ginahingyo nga magkinot sa kuryente sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, National Power Corporation nagpaandam sa posible pagluntas ng rotational brownout sa pila ka lugar sa pungsod. Apang ini nga sitwasyon malayo nga magluntad sa Panay Island, suno sa opisyal sa isa ka electric cooperative. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagpaandam ang National Power Corporation sang posibilidad nga pagluntad sang rotational brownout sa pila ka lugar sa pungsod. Ilabi na ang ginaserbisyohan sa magagmay nga power utilities. Ang kabangdanan, ang mataas nga presyo sang diesel sa mga planta nga ila ginakuhaan sa supply. Apang ang mga konsumidor diri sa Panay, wala sang dapat kabalakan. Sunod sa General Manager sang Ilico 1, ang mga power distributor sa isla ang nagakuha sa supply sa wholesale electricity spot market. Kag hindi lang diesel plant ang ila sources. Ato niya sir nga mga distribution plant nakakontrata kita paliw na sang geothermal na totally nga diesel na pero may portion mag-drive sa ilang planta. So may coal kita, blended nato nina, may spot market kita. So far, hindi kita dependent sa fuel ang tanan. Sa pihak sinipadayon nga ginahingyo sa mga konsumidor ang pagkinot sa paggamit sang kuryente. Ang tuman kadako nga demand sa kuryente kung magdungan sa temporaryo nga pag-shutdown sa mga planta ang ginatunaan sang pagnipis ang supply. Dapat siguro mang-imprudent kita sa aton nga utilization. Kung hindi dapat gamiton, hindi lang dapat siguro. Tapos ang mga lighting sa aton, kung pwede lang ma-reduce ang consumption, mas better. Si Manang Maria Flores, naglabot kuno sa 5,000 ang pinakaulihi sini nga bill sa kuryente. Gani magluwas sa solar-powered nga suga sa Tiangge sini. Iya ginapasiguro nga naka-off ang appliances nga wala ginagamit. Kung di pagpatyon, dako gid ang bill namon kay may tubig pa sa motor. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Pinaagi sa unanimous nga botong mga kapuso nakitaan sang House Justice Committee sang probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte base sa duha ka impeachment complaints nga gin-file kontra sa iya. Sunod sa chairperson sang House Justice Committee nga si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, wala sa miyembro sang komitiba nga nag-object. Naglabot sa 53 ka miyembro sang komitiba ang present sa tion sang voting. Ang desisyon sa komitiba ang natigayon matapos ang 4 ka impeachment hearings. 23 anyos na lalaki patay matapos ginbuno sa Bacolod City. Lansihanay sa komisyon bilang bugaw. Ginhalinan sa krimen. Nakatutok kay Irene Pedraso. Ginhingagaw pa nga dalon sa ospital si Alias John Ray matapos ginbuno. Apang wala gin masalbar kag ginbawian sang kabuhi. Nakaagom sa mga pila sa dughan. Liog kag likod ang biktima. Natabo ang insidente sa sulod sa isa ka commercial complex sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City kagabi. Ginatudlo nga sospek ang kakilala man ni John Ray nga si Alias Jimmy. Sa atubang mismo, sa baligyan ni Maha natabo ang insidente. Ang nakita na lang namon nga nagbuno na gid ma'am. Kinulbaan gid kami ma'am, kay syempre nagadanaw na dang dugo. Hindi saksak ni say ma'am, tatlo to ako nakabuno ma'am. Masami nagabaisay ang biktima kag sospek na hanungod sa komisyon sa pagpangbugaw base sa alegasyon sa pila nila ka mga kakilala. Do anay ko no sa komisyonan na do amon ako no. Oo, permi lang kasing kita na do mga amon bala. Do ka labot pa o bala. Yamo ha. Do amon. Pero na kutosan na sila. Sa investigasyon sa Bacolod City Police, nag-away gid man ang duha antes ang pagpangbuno. Ginlagas sa sospek ang biktima kag didto na ginbuno. Daw personal nga away. Doon nagbaisay ko na sila sa edilman. Nagdalisay sila ora. May impormasyon man ang kapulisan nga nainobya sa biktima ang karelasyon sumong sa sospek apang ginaimbestigaran pa kung may koneksyon ini sa krimen. Gilayon nga nadakpan sa Barangay 3 ang sospek apang nagpamaliba din nga magpa-interview sa news team. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pang mga balita, isa sa mga suspect na nagransak sa pawn shop sa Calinog, Iloilo, natumod na. Suspect may mga kaso na sang robbery. Si John Sala nakatutok.
Nakilala ng isa sa mga sospek sa pagpangransak sa isa ka pawn shop sa Banwasang Kalinog, Iloilo sa Abril 26 ang gabi. Suno kay Kalinog Mayor Francisco Calvo na tumod ang sospek paagi sa mga nakuha nga CCTV footage ng kapulisan kag sang pinggan niya ginbilin sa tamburong kung sa diin ginatudlo nga nag-agi ang mga sospek. Dugang pa ni Mayor Calvo ginkumpirmar mismo sang tindera nga nagabaligya sang pinggan ang natumod sang kapulisan nga sospek. Ini amo ang nagbakal kuno sa iya sang pinggan sang Abril 20. Ang pinggan na ginapasunog ay gingamit sa pagkaykay sang lupa sa sulod sa tamburong. Why dumat ka baligya ka pinggan nga mo kada klase toltola namon kundi nagabakal te tuyagit ang pinggan nga gingamit na sa pagsaraw ka lupa bla. Nakita man sa CCTV ang pagbakal sang sospek sa food kiosk sa unhan sang pawn shop. Nakitaan man ang salakyan sang sospek nga nakapark sa atubang sang pawn shop sang Abril 26 ang gabi. Dugang pa ni Mayor Calvo, makabing nga gabunan niya kawatan ng sospek ang isa ka pangayaw sa banwa. Gintang kumpirmar to may rabire matana nga kaso. Nagtukod na sang Special Investigation Team ang IPPO nga magatutok sa investigasyon. Madumduman nga nagapatigin si Mayor Calvo nga termite gang ang sa likod sang pagpangransak. Apang sunod sa IPPO, hindi pa nila ini matumod. It's too early to conclude nga iya ini isang termite gang. So siguro laton na lang naton ang aton sining investigation niya matapos. Upo, Carmel Porquia, John Sala. One Western Visayas. Duha pilason matapos ginpangbuno sa Banwa sa Murcia. Sa Kabangkalan City, asawa patay, isang ginkastigo. Sang bana, yaring balita. Dead on arrival sa ospital ang 45 anyos sa si alias Mary, sang ginkastigo sa bana nga si alias Jorl. 46 anyos sa barangay Urong, Kabangkalan City. Nagbuwas investigasyon sa kapulisan nga hubog ang sospek sa ginsumbag kag ginbakol sini sa mga pinakabeses ang biktima. Pagkapot sa bata, hubog na yan. Dapat di ano nagilinawa ito sila sa manas bakol. Uro to. Okay, once na hubog na, dala na tayo trabakan na yung mga problema ng mga nagliligan. Kaya kakarik po nila. Nagapangatubang ang sospek sa reklamo nga parricide. Sa barangay Minuyan, Murcia, nagginamo ang duha grupo sa mga kalalakin antubtob naglabot sa pagbunanay. Pilason sa insidente sa Delis Jeff, 33 anyos, kag alas John, 24 anyos, magpakaisa. Nagwas investigasyon nga himata man sa mga biktima ang ila nakaaway. Hindi man sila hubog, may daan at tima-tima na kita yung dua ka bata nagsitanay. Kung init lang ulo, upaiway na lang guruanay kasi hindi magpadala sang damdami. May initial na nga pag-istoryahanay sa tuwa sang duha ka grupo sunod sa kapulisan. Adrian Pretos. 1 Western Visayas. Nakumbeskar ang armas ng illegal nga drogas gikan sa 44 anyos sa lalaki kag fish vendor nga si Ato. Ini matapos ginserbihan sa search warrant sa ipuluyan sa barangay Santo Angel, Dumalag, Capiz, Martes ang kagahon. Duha ka bula na gin-monitor suspect. Abril 24 gin-aprubahan sa korteng search warrant. 6,000 pesos nga balor sa suspect sa Cebu kag isa ka 38 caliber revolver kag mga bala na recover sa suspect. Aresadong suspect kag magapangatubang sa reklamo sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May impuman ang aton yung station sir nga nag-dusok sa illegal nga droga. Level individual. Isa sir. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, madasig nga ginlamon sang kalayo ang motorcycle shop sa Barangay Poblasyon, Tuboso, Pasado, alas 9 kaina sang aga. Sunod sa BFP sa storage area sa Baligyan naghalin ang kalayo kag madasig nga naglapta sa parte nga may spare parts ang motorsiklo, rason nga nag-ibwal ang kalayo. Nagalabot sa masobra 400,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang suno. Short circuit naman. Bali nag-ipit siya, na-open ang wire, kasi ko na nagsugod ang kalayo sa storage area, naglagan ang kalayo through the ceiling. Ginlunsar sa Iloilo City ang handog ng Pangulo, lunti ang bukas
pamilyang may lupa, komunidad na luntian, bukas na matatag. Sa idalom sa programa, ginadusong importansya sa paghatag sa puloy-an nga climate resilient ukon makatindog sa anuman nga kalamidad ukon sirkumstansya nga maabot kag nahamtang sa presko kag hilway nga palibot. Ginpangunahan sa DENR kag Department of Human Settlements and Urban Development ang pag-turnover sa masobra 800 ka land title sa mga benepisyaryo nga residente kag mangungumahalin sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. A land title is an anchor, a resilient home is protection, a park is a shared heart for a neighborhood. A planted tree is the seed of a family's future. Together, these four pillars form a single plan to lift communities and keep them safe. Mga puso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantado Chronicles Sangre. Paano bala tubangon sa masangre ang pagtilaw sa mga pasyoneya? Sino bala ang mangin madinalagon? Bantayan inatanan sa Encantado Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa atong Jimmy Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, ano bala matabok kay Andrew Subong nga nahibaluan na niya ang kamatuoran? Paano bala siya i-rescue sang iya mga abyan? Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 sa Jimmy Prime. Mga kapuso, wala sang bagyo o kon malain nga tiyempo nga posible makaapekto sa pungsod. Padayon ang pag-exister sang easterlies o kon mainit kag mapaang nga hangin nga halin sa Pacific Ocean. Buwas, base sa latest forecast sang Pag-asa, 9 ka lugar ang posible maka-eksperyensya sa danger level nga heat index. Pero bisan mapaang, posible man sa gyapon ng ulan sa iban nga lugar. Sa datos sa Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region magluwas sa pila ka bahin sang Antique. Mga kapuso, in his multitasking era ang isa ka runner sa Cebu City. Hindi lang niya nauyatan kundi ginadalagan pa niya ang beat kag nag-ala running DJ. Sa practice run, kaupod ang iban pang runners, bit-bit niya ang DJ booth. Sunod kay Cody Reddy Jane, plano sang organizers nga magpatukar gamit ang DJ setup sa isa ka pickup. Apang nadumduman niya nga what if siya na mismo ang madalagan samtang nagapatukar. Kagang iya peg nag-success man sa mismo running event. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtub subong, matutod nga serbisyo gidlang.